Nagsayang tayo ng panahon. Ginago ninyo ang sambayan ng Pilipino dyan. Milyon ang gastos. O ngayon, yung 20th Congress, impeachment lang ang pag-uusapan ngayong taon. Hanggang matapos. Kasi nga ho, kung ikaw may paninindigan, kung ikaw tunay na public servant, sinabi mo na ho harap-harapan sa preskon na gustong ma-impeach si Inday Sara dahil gustong may makaupo at para wala nang makalaban yung mga kalaban sa 2028. Pero bakit mo i-set aside? Anong purpose mo? Aside. Oh. I'll set my bias aside. Because we have to follow the process. Yan ang proseso ng konstitusyon. It cannot be changed. If we violate that, then we violate our oath of office when we say that we will defend and protect the Constitution of the Republic of the Philippines. So, Sus! definitely, we have to do what is right here. Alam mo, mas matalino pa talaga sa'yo si Idol Robin, Bato. No? Kasi ang sabi ni Bato Mr. Chair, Mr. President, paano po natin itatama ho ito? Na alam na po natin yung simula ay mali-mali na ang ginagawang proseso at tayo naman ay ipoporso natin ipagpatuloy ang naturang trial na alam natin mali, hindi mali rin na matatapos natin. You have to follow the Constitution, you have to follow the rules. Amig Subire, sabihin mo sa amo mong si Tambaloslos, ayusin nila ang buhay nila. Huwag nila madalayin yung pirmahan, article of impeachment, in-impeach agad si Inday Sara. Mag-file na lang po kayo uli ng impeachment complaint next year at siguraduhin po ninyo hindi po kayo makitaan ng butas. Pero ito, kitang-kita na ho, alam na po ng sambayan ng Pilipino ang butas ng articles of impeachment. Pinadismiss na nga ho yan, di ba to? Kasi may butas. Ngayon, pinadismiss na rin po ng depensa dahil nga niribat po nila yung 1-year bar rule. So bakit? Anong nangyayari? Ang mga taga-Bukid noon, Suli Duterte kayo, itlog lagi yan mga subere Alam mo, tama yung sinabi mo, Emeline Ibuna, expired na ang impeachment complaint. Dapat nung June 30, di ba, wala pa rin pinag-uusapan ngayon kasi kaso nga lang, ang problema nga ho, itong mga sip-sip kay Tambaloslos, nagkanya-kanya na ho silang pakupal, paipal kasi budget na pinag-uusapan ngayon. Nakakatakot kasi yan. Pag masimulan na, maasalang na yung trial, sabi niya, wag kayo kung Sara kayo. Political process naman, bumoto kayo kay Sara. Anong masama doon? Basta ituloy natin. Alam mo, Amig Sobere, madali kang magsabi, no? Kasi galit ka sa mga Duterte. Alam namin na anti-Duterte ka. Ang problema dyan, ang mabibiktima dyan, si Inday Sara Alam mo ba anong mangyayari dyan? Kahit mga fabricated evidence po yung ipipresenta nila, demolition job na yan kay Inday Sara, trial by publicity. Kasi live man yan, sinisira na nila mga Duterte, kung ano-ano nang sasabihin nila, dyan sa impeachment trial, demolish na. Panibago na namang attack labang kay Inday Sara. Pero anyway, tama rin naman. Kung sa tingin ninyo, ay may numero ho tayo, sige, go ahead, so be it. Total, may numero naman ho tayo. Mga kababayan ko, mapahiya kayo dyan. Wala namang ho akong problema dyan dahil alam ko may numero ho tayo. Sabi ni Isme, biktima Inday Sara, plus tayo, mga buwisit. Kaya nga ang problema dyan, yung pira na naman budget man yan. Imbis na pag-usapan natin paano magkaroon ng murang bilihin, langis, lalo na langis, ang mahal na ho. Bakit ito ay pagpumilit mo tayo? Di ba kayong mga senador, meron kayong mga 10 mga panukala na pinipresenta sa 20th Congress, bakit ayaw nyo na lang yan pag-usapan? Imbis yung impeachment trial labang kay Vice President Inday Sara, na kayo ay aminado na nga ho, na ito ay political process. Bakit ba ipagpumilit pa natin ito? Wala na, dito the arrival ho yan Baka nga yan, mga ngalap ng pondo. Tingnan mo, itong tropa ni magugulat ka kay Subiri. Ako sa akin hindi ako naniniwala kay Mig Subiri
na ang kanyang stand na ipagpatuloy di umano ang impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara dahil isinalang-alang daw niya ang konstitusyon. Hindi ako naniniwala doon. Ang sa akin dyan ay pagkainggit niya, no, kay Chis Escudero, at hindi pa rin niya matanggap-tanggap ang katotohanan na siya ngayon sinipa ng mga senador at ipinalit at pumalit si Chis Escudero. Tingnan mo, sumama kay Soto. O ito, patawa-tawa pa dito. Sir, some tingnan mo. senators are saying that SP Cheese has more than 13 senators supporting him para sa Senate presidency. Your comment, sir, do you get the same information at do you think may chance pa ito mabago before the opening ng session sa July 28? Eh di wow. Di wow! Kaya kaso daw, magandang gabi. Salamat sa Babrid na membership. Alam mo, pareha lang din sila ni Antikler sumagot, no? Di wow. Meron talaga, Migs. Meron talagang numero, Migs. Kasi ang Duterte Duterte Black, wala sa'yo, Migs. Miyak ka na lang. Ang Duterte Black, meron talaga. Sinabi na rin ni Jinggoy. Kasama ba si Jinggoy sa Duterte Black? Hindi ko alam. Kasi si Jinggoy magsabi, meron silang numero. Sapat na, enough na. So, idiwaw daw. Itong mga public servant sa Pilipinas, mga bastos, no? Pareho ka bastos sa presidente. No? Pareho ka bastos sa spokesperson ng Panggulo. Hawa-hawa nga, no? Idiwaw daw. Tanggapin mo, meron eh. Oh. Congratulations, pagka ganun. Ako naman, we're not actively campaigning for leadership position. No? Ako, I'm not actively campaigning. Of course, I'm supporting Senator Tito Soto. And I've worked with him. I was his majority floor leader for 4.5 years. I was a loyal majority floor leader to him, I would think. No? Up to this day, ang akin lang kasi, let me speak about Senator Soto. So, ang nagugustuhan ko kay Senator Soto, naniniwala siya sa consensus building, katulad ng ginawa ko for my 2 years as Senate President. Nagko-caucus po tayo. Hindi po siya diktador na kung saan sasabihin niya, hindi, itong gagawin natin. Kung ayaw nyo, di pagdebatihan natin sa plenaryo. Hindi, ang style po ni Senator Soto, pasok muna tayo sa loob, mag-debate muna tayo doon, so that we don't show a very divisive Senate, then we come up with a consensus. And those who do not agree with the consensus can do the vote. No, there will be a vote, there will be an action, a motion on the floor. And yan ang kagustuhan ko sa kanya. So there's always consensus, there's always a caucus. Para at least alam natin yung direksyon ng Senado ng linggong yan or any issue, no? Very important issues that crop up under the Senate floor. So, with that said, mas gusto ko po ang leadership style ni Senator Tito Soto. So at least tayo, mga Duterte supporters, alam na ho natin ang tunay na kulay nito, kulay ng iskol bukol. Mantakin mo, sumuporta ka doon sa iskol bukol. Samantala itong si Chis Escudero, abogado, alam yung batas, nag-aral ng batas. Ikaw, nandun ka sa iskol bukol sumuporta, ang tangingot naman. Kung pinag-uusapan din naman ang batas, di hamak mas magaling si Chis Escudero at may alam sa batas. Bakit ka ba nakikialam kay Chis Escudero? Hindi man si Chis Escudero nakialam sa buhay mo, nagiging Senate President ka 2 taon, palpak, nagiging uto-uto ka lang ni Tambaloslos. Diba? Yung, naging ano siya, nagiging